So ito, binigyan ako ni Lola kanina ng pagkain ni Doraemon, guys. Alam mo ng pagkain ni Doraemon? Pag nanood kayo ng Doraemon noon, ito yung pagkain niya, guys. Masarap kaya to. Masarap kaya to. Yan. Pagkain ni Doraemon yan. Tapos, si Lola umalis na. Nag-ano na ba? Nagpunta na doon sa kapitbahay niya kasi magtuking-tuking na sila. Magchika-chika ba kasi wala na maulan kasi sa Taiwan ngayon, guys. Maulan, tapos wala namang ginagawa. Nag-ano nga lang ako dito ng mga ahos-ahos, oh. Kasi ulan, wala akong magawa. Tapos ako lang dito sa bahay kasi si Lola, wala dito si Lola, tsaka yung amo ko, wala din. Umalis yung amo ko. Si Lola naman, umalis din. Nagtuking-tuking nga sa kapitbahay. Tapos ako lang dito sa bahay. Oh, so nag-ano na lang ako ng ahos. Wala naman kasi magawa. Para may trabaho ako ba? Kasi mag-ano lang ako dito sa bahay eh. Maulan kasi. Ayaw kong lumabas. Para ano lang din. Kasi yung trabaho ko talaga dito, ano ko sa routine ko. Umigising ako ng 5 a.m. Tapos, trabaho. Tapos, may relax yan. May relax yung mga wailaw dito, guys. Or yung wailaw, yung caretaker ang tawag kapag sa Pilipinas ka nag-apply. Tapos, yung yung routine ko lang. Hindi ko alam yung ibang routine. Yung mga ibang wailaw na routine. Wailaw ang tawag sa, inulit ko na pala. Wailaw ang tawag sa amin dito sa Taiwan. Pero sa Pilipinas, kapag nag-apply ka, caretaker ang applyan mo. Magbantay ka ng matanda ba. Tapos, so, yung, kwento ako dito, no? Parang hindi ko na alam yung topic ko. Naubusan kasi ako ng topic kasi madaldal lang lahat na ng nangyari sa buhay ko. Inano ko na dito. Kanina nag-ano kami ni Lola. Nag-wash ng hair si Lola ba. Punta kami parlor. Kay Webis kasi ngayon, pupunta si Lola sa parlor, guys, kapag Webis. Kasi nagpapaano talaga siya ng buhok. At kwentuhan lang tayo. Kanina, saan na ba ako? Ano na ba yung kwento ko? Nakalimutan ko na yung kwento ko. About pala doon sa sa routine ko dito sa bahay. Nakalimutan ko na, pasensya na kayo ha. Routine ko dito sa sa trabaho ko. 5 a.m. ako gumigising. Tapos nagtrabaho ako from 5 a.m. to 12 noon. Tapos 12 noon, pagkatapos kumain, relax na yan. 2 hours yung relax ng mga caretaker dito. Pagtanghali, 2 hours. Depende lang din yun sa amo mo. Kasi basta alam ko, kadalasan yung mga caretaker dito, may 2 hours na relax kapag tanghali. Matutulog, ganyan. Pag tulog yung alaga mo, tulog ka din. Pwede ka din matulog kapag tulog yung alaga mo. Pag gising yung alaga mo, si Lola gising naman yan parati. Ayaw, yung alaga ko kasi, ayaw niyang matulog, guys. Hindi siya mahilig matulog. Gusto niya lang, nanonood lang TV. Tapos kahit pag nood na siya ng TV dyan, kasi tapos na kaming kumain sa tanghali. So na ako, relax na ako. Iiwan ko na siya, punta na ako sa kwarto. Kasi ayaw niya namang matulog. Hindi siya mahilig matulog, guys. Gusto niya lang manood-nood ng TV, tapos magdaldal, magchika-chika sa mga kapitbahay. Yan lang yung gusto ng lola ko. So inaano ko siya, pinapabayaan ko na siya sa sala, punta na ako sa kwarto. Tapos after 2 hours, labas na ako sa kwarto, trabaho na naman. So ito na nga yung ginagawa ko. Kasi maulan, kung hindi maulan ngayon, punta naman akong garden. Kasi may garden si Lola dito. Doon ako nilinis-linis ng mga bulaklak, ng mga dumi, yun bang mga sagbot-sagbot, tawag ng sagbot-sagbot sa Tagalog yung mga yung mga tanim-tanim niya dun sa garden niya, yun yung anuhin ko kapag hapon. Pero lang naman yun, kasi 3 hours, yung relax ko, 12 to 2, to 30 ako lang malabas ng kwarto. So, 2:30 to 4 lang. 2:30 to 4 lang yung trabaho ko sa hapon. Pagka na yan, pagkatapos ng 4, pagkaabot ng 4, pasok na dito ako sa bahay. Magre-ready na ako kasi maliligo na ako.
Ano nga yung mga kapitbahay dito kasi ba, bakit daw ang aga kong maligo? Yun yung gusto ni Lula. Kasi lahat ng mga sinasabi niya or yung mga gusto niya, yun yung sinusunod ko, guys. Hindi ako ang aga kong maligo sa hapon. Yun yung gusto niya, yun yung routine namin. Mga 4:30 ng hapon, maliligo na ako. Tapos mga 5, ganyan, 5:30, magluluto na ako ng hapunan namin. Tapos mga 6 to 6:30, kakain na kami niyan. Tapos pagkatapos ng kumain namin ng hapunan, mga 7, ganyan. Example, 7. Minsan kasi pag dalawa lang kami lolo, 6:30, tapos na kami. 6:30, nag-relax ko na. Punta na ako sa kwarto. Tapos, si Lola, manood na yan ng TV hanggang sa gusto niyang matulog na siya. Kasi iba naman kasi yung kwarto namin. Iba yung kwarto ko, iba yung kwarto niya. So kapag matutulog na siya yung siya yung bahala. Kasi may iba naman yung kwarto niya. Tapos ako, may sarili din naman akong kwarto. Doon ako pupunta. Kasi hindi naman siya hindi pa naman siya nagpapaalaga, guys. Alalay lang sa kanya, bantay-bantay, ganyan. Laba, luto, trabaho sa bahay, mga ganyan lang ba. Ganyan lang yung ginagawa ko. Kasi hindi pa siya, alalay pa yung ginagawa ko sa kanya. So, yun yung mga routine ko sa trabaho ko dito. Tapos, pero kadalasan kasi, hindi naman yan araw-araw. Dahil parati kaming lumalabas. Pag lumalabas si Lola, punta kami kung saan kami punta kami sa anak niya, or for check up, punta kami mag-check up, or punta kami hospital, or bili kami ng mga gamot niya, or bili kami ng ganyan ba. Marami siyang mga pinupuntahan, minsan sumasama ako. Minsan naman, hindi ako pinapasama. Depende lang sa kanya kung gusto niya akong sumama or hindi. Kasi nandyan naman yung anak niya para mag-alalay sa kanya, kaya okay lang. So, yun yung mga routine ko dito sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin, yung routine ko, katulad yung magiging routine mo kapag gusto mo mag-apply dito sa Taiwan. Example, gusto mo mag-apply dito, tapos, hindi mo ini-expect na ganyan din yung magiging routine mo. Kasi iba-iba naman tayo ng amo. Iba-iba naman yung gusto ng amo natin, di ba? So, baka iba din yung routine mo. Pero ang importante, ang ko lang dito sa Taiwan, or maging hindi ka bugbog sa trabaho. Pero dapat matuto ka lang talaga magsalita, guys, ng language nila ba. Kasi yun yung importante, dahil kasi matanda yung alaga mo. Ang matatanda dito, hindi marunong sila guys, hindi sila marunong magsalita ng ng English. So, yung salita nila is Chinese lang talaga. Kasi matanda na, di ba? Tapos, at dito lang din talaga sa bansang ito. Bansang ito. Ito sa Taiwan kasi. Minsan hindi lahat na marunong talagang mas madami yung hindi marunong mag-English. Kahit bibili ka sa labas. Example, kahit pupunta ka sa 7-Eleven, tapos mag-English ka doon, yung tindera hindi nakakaintindi. Pero meron silang doon na sales lady or sales boy na marunong mag-English. Yun tatawagin nila, "Uy, may dito, may English dito." Tapos yun, lalapit, yung makipag-usap sa'yo. So, hindi lahat marunong mahihirapan ka. Yung iba kasi, mas madaming hindi marunong. Kaya dapat marunong ka din magsalita. Yan yung i-focus mo. Marunong ka magsalita. Baka sa trabaho, mas madali lang yung trabaho. Yung salita lang talaga yung mahirap Diba? So, ganyan lang, guys. Thank you for watching. Kaya ito lang yung magiging setup ko. Salamat sa lahat ng mga nanonood parati.